Hello mga ka-legit Dover Gods, isa na naman panibagong updates po natin ngayong araw ng Martes, no? September 5, 2023. Mainit-init po ang mga balita patungkol sa mga ibang noontime. Pero this time pag-uusapan po natin ang development o yung pagpuntos nga ng TVJ sa case na kanila pong inihain. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at lahat ng mga talaga namang nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay. At ngayong araw nga, napanood po natin yung Tuesday episode kung saan nagpasumba itong si Mayor Jose Manalo sa kanila pong programa ngayon dito po sa EAT, no? Na bagamat napakarami pong mga issue at talaga naman init-init pa yung mga issue na kinabibilangan ngayon dahil sa pagbaba na nga po ng desisyon ng MTRCB dito po sa It's Showtime. Of course, kailangan po nilang life must go on. Kailangan po magpatuloy ang buhay. Katulad po ng It's Showtime, 'di ba? Hindi man sila napapanood ngayon sa television, pero meron po silang ibang platform na pwede silang kumita, which is yung mga sanay naman na sila na wala silang prangkisa eh. Kaya parang hindi na rin ganun ka big deal sa kanila na nawalan sila ng nawala sila sa Free TV. Although syempre masakit 'yun dahil parang pumuntos na naman at parang tila baga sunod-sunod yung mga violation na kanilang ginagawa. But still syempre ito nga pinag-uusapan din ngayon itong EAT na bagamat alam natin na meron din pong violation na nagawa ang EAT dahil nga dun sa insidente ng pagmumura. Pero I know this is gonna be a first offense. Kumbaga meron pa silang other chance para po talagang mapagbigyan po sila. Kasi katulad po kay Vice Ganda, ilang beses po silang pinadala ng parang notice or parang i-call yung kanilang attention patungkol nga sa mga bagay na ito. So, ngayong araw nga pag-usapan natin ito sapagkat ilan sa mga news update po natin dito po sa case na kinabibilangan po ng TVJ laban sa dito po sa Halos Ho siblings, no, na ilan sa mga news update na ang TVJ bubutasan ang testigo ni Halos Hos. Dahil according po sa ilan sa mga news online or according po dun sa legal counsel ay meron po silang mga ihaharap na mga testigo, no? Kasi po kamakailan lang matapos pong humarap na testigo si Miss Jenny Perry, no? Talagang napakaganda po, napaka-smooth at may mga inilalabas silang mga ebidensya. Ang sabi po ng ilan sa news online na talagang ang legal counsel po ay naghahanda at maglalabas din daw sila ng ilang ebidensya na nagpapatunay kung ano man po yung kanilang ipinaglalaban. Sabi po dito, handa po ang company na Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon na harapin ang mga testigo ng Television and Production Exponent Incorporated or TAPE kaugnay sa kasong isinempa nila laban sa kumpanya ng mga Halos at sa GMA Network. Hindi lang po isa ang kanila pong inaharap ngayon, kung hindi pati ang GMA ay kinasuhan din kasi nila ang GMA. Dahil sa pagpayag nga na umere sa kanilang network, ito pong nasabing yung kung paano po nila ipinalabas without the prior consent ng TVJ yung mga replays. So, isa sa 5 testigong ihaharap umano ng TAPE Incorporated, ito po yung sinasabing ang si Miss Malu Chowa Pagar. Noong July 27, sinabi ng abogado ng TAPE na si Attorney Maggie Abraham Guerduche na ihaharap si Chowa Pagar upang tumistigo laban sa TVJ at sa dating director or creative director ng Eat Bulaga na si Jenny Perry. Sabi po ng ilan na parang nagsalita na rin, dininay po ni Miss Chowa Pagar na isa siya sa mga titistigo kasi nga 'di ba very close po sila. So ngayon dahil po hindi pala totoo na si Miss Chowa Pagar ay nakuha nilang testigo, so naghahanap pa po sila ngayon dahil according po dun sa legal counsel ayaw niya pong pangalanan yung mga taong uupo, no, dito po sa witness stand para po patunayan na yung kanilang pinaglalaban, Pero according po dito kay ito po sa TVJ ay kahit sino pa po na mga testigo ang kanilang iharap,
kayang-kaya po nila itong tapusin. Si Chowa Pagar ay nagtrabaho sa tape ng 41 taon na nagretiro lamang noong 2021. Sabi ng source ng ilan sa TVJ, ang affidavit ni Chowa Pagar ay punong-puno raw ito ng mga loopholes. Kumbaga parang sinasabi nila na hindi hindi ganun ka tindi yung inilabas na ebidensya o yung mga statement nga na ginawa. So parang feeling natin, parang nabaliwala yun, nabutasan, Pero this time, sinasabi nga ng ilan na yung statement nga ni Miss Jenny Perry, yun po yung isa sa pinakamalakas na statement or parang ebidensya na inilabas nila. Kaya po talagang according po dun sa mga legal counsel ay malapit-lapit na nilang makuha yung may uuwi na, sabi may uuwi na yung titulo na ito. So sana nga lang magpatuloy po yung gagandang sinimulan at talagang maipaglaban nila. Isa lang naman talaga yan, ibigay na lang nila. Sabi naman ni Mr. Halusos, sabi niya hindi naman daw nila pwedeng basta bitawan yung titulo na to ng ganun-ganun na lang out of respect sa TVJ. Kailangan daw ipapaglaban daw nila yan dahil kanila daw yan. Yun ang kanilang pinaglalaban ngayon. Wala daw nagmamay-ari ng Eat Bulaga kundi sila. Tapos ngayong araw, naglabas din po sila ng kanila pong statement, yung legal counsel nila. Ini-ensure daw di umano nila na talagang magpapatuloy at hindi raw mawawala ng trabaho yung mga empleyado na naiwan sa kanila. Yun daw kasi yung pinaglalaban nila ngayon Kaya daw po talagang sobra yung pakikipaglaban nila. Ayaw daw di umano nilang mawala ng trabaho yun. Ang tanong, ganun naman pala yung gusto nila. Pero bakit ganun yung gitrato nila sa TVJ noon? Na kahit hindi po nila sabihin, pinaramdam nila sa TVJ na hindi na nila kailangan yung tatlo. Na feeling nila kailangan ng palitan at kailangan na nila mag-retire. Yun po yung isa sa pinakamasakit na marinig galing sa TVJ. Kaya naman, para hindi na rin tayo masaktan, mag-react tayo sa mga komento po ninyo sa comment section. Unahin po natin ang komento mula sa ating pong viewers na si user CK2QZ1SX9S. Sabi niya, tama lang ang ginawa, nabigyan sila ng suspension, bastos sila. Hindi nila iniisip na maraming bata ang nanonood. Akala nila nasa private room sila, mga bastos sila. Nagalit siya, Patungkol po ito dun sa suspension kasi na ibinabangan ng MTRCB sa It's Showtime ngayon, kahapon, Talagang may mga nagalit, meron din naman parang sumang-ayon dun sa decision ng MTRCB. Sabi naman po ni Askiet Cum, dapat lang talaga yan, dapat yan terminated na yan or ban. Yan. So sa dami kasi ng mga nila violation pero talagang mabait lang talaga itong si Miss Lala Soto dahil sabi according sa ilan 1 month daw di umano talaga ang niyan pero pinagbigyan na lang ng 12 days para mas magaan, 'di ba? Pero sabi mag-a-appeal daw po sila. So abangan natin 'yon kasi mahaba pa yan. But kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-like ka and subscribe. At i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page. God bless everyone!